So, good morning mga ka-auto. Kamusta kayo? Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. Then, may isang topic lang tayo na pag-uusapan. Then, i-review natin yung unit na napakaganda na to. So, simulan natin yung video na yan after ng intro na to. So yun mga ka-auto, kumusta po ulit kayo? Kamusta po ulit sa inyo? So may topic po tayo ngayong araw. Refresher na rin. Ano daw ba ang mga requirements pag kukuha ng sasakyan? Na topic na natin to before sa Toyota. I-refresh lang natin. Hihimay-himayin lang din natin. So nakahanda na ba kayo? Simulan natin. Una, mga ka-auto, simulan natin sa single. Himay-himay natin single kapag may co-maker at may asawa. Yan. So, himay natin. Halimbawa, single kayo, tapos empleyado kayo. Ang requirements nyo lang ay 2 valid IDs, COE, latest COE, latest ITR, proof of billing. Syempre, kailangan po ng proof of billing dahil para malaman ni bangko na mag-i-interview sa inyo kung saan kayo nakatira. Pangalawang tanong, sir, gaano kalaki po yung income na pwede para hindi na need ng co-maker? Okay, yung monthly po natin nang kukunin yung sasakyan, halimbawa Mirage, ang kukunin nyo ng Mirage is 17,000 yung monthly per month. So dapat po ang salary nyo, para hindi na kayo hingian ng co-maker ng bangko, ay dapat 51, approximate 51,000, or sige sabihin na natin 55,000. Kung kaya naman ng salary nyo yun, hindi na namin kayo hihingian ng co-maker. So, kung hindi naman po aabot sa 55,000, doon na po papasok yung hihingian namin kayo, hihingian ko kayo ng co-maker. Halimbawa, ang salary nyo po is 30,000. Then, hihingi na po ako ng co-maker, na ang pwedeng co-maker po ay immediate relatives, kapamilya, kapatid. Kung single po kayo ha, again, kung single po kayo, ang hihingin po nating co-maker ay magulang, kapatid. Kung kapatid naman po na empleyado, ang requirements naman po natin ay ganoon din, 2 valid ID, COE, saka latest ITR. So, and kung salary niya is 30,000, pwede na po yun, kapatid. Kung wala naman pong kapatid na nagtatrabaho, magulang na may trabaho, yun, pwede po. Magulang na may business, pwede rin. Ang kailangan lamang po natin na requirements para sa business ng parents nyo ay latest ITR 1701 with AFS. Then 2 valid IDs ni mommy, 2 valid IDs ni daddy, business permit, DTI, bank statement. Yan, yun po yung mga kailangan natin. Kung single kayo at kailangan nyo maging co-maker, ang magulang nyo na may business. Kung may kapatid, kung kapatid nyo naman po ang co-maker na empleyado is employed
Certificate of Employment, ITR, saka 2 valid IDs. Ganun din po kung employed naman po yung magulang nyo, 2 valid IDs, COE at ITR. So yun po muna. Single na gustong kumuha ng unit, pwede ba na kahit wala siyang co-maker? Ayun nga, nasabi ko, pwede naman po, but basta at least times 3 ng income nyo yung monthly na babayaran nyo. Halimbawa, yun nga, Mirage, dahil ang monthly ng Mirage ay 17, dapat po 51,000 yung maging monthly nyo. Yun yung sinasahod nyo sa trabaho nyo. Kung hindi naman po, doon po tayo kukuha ng isa pang co-maker na kapatid or magulang. Hindi po pwede yung co-maker na kaibigan. Hindi po pwede yung co-maker na ka-office mate. So hindi po siya pwede. Ang kailangan lang po na co-maker ay immediate relatives po. So ayun, kung may questions kayo mga ka-auto, sasagutin po natin ng mag-message lang kayo, mag-iwan lang kayo sa comment section natin, then sasagutin po natin yan. Bukas, ang itatopic naman po natin ay ano naman po ang requirements kung mag-asawa ang mag-a-apply ng sasakyan. So talakayin natin yan bukas para may flow po yung pinag-uusapan natin. Then magre-review na tayo ng unit ngayon. So shoutout pa rin po sa mga OFW natin dyan na nasa Israel, sa Middle East. Ayan, shoutout po sa inyo. Mag-ingat po kayo dyan. Alam po natin na sobrang hirap po ng pinagdadaanan nyo ngayon. Kay Sir Henry Tamano Jr., sana lagi kang okay pa rin, sir. Lagi pa rin okay ang pamilya at kasamahan nyo dyan sa ibang bansa, sa Israel. So sana maging okay din po lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon. Sana matigil na po ang gerang nagaganap dyan sa inyong bansa. So maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo sa amin. Sabayan nyo po kami or tutukan nyo rin po yung journey ko dito sa Mitsubishi. Ayan. Sana po balang araw pumunta kayo dito sa showroom namin, maging customers ko kayo. Ayan. Then comment nyo po below kung ano yung gusto nyong unit na i-review natin dito sa Mitsubishi. Kung ano yung mga gusto nyong unit sa Mitsubishi, i-review po natin yan. So again, maraming salamat po sa ating lahat. Sa lahat po ng viewers namin na walang sawang sumusuporta sa amin, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. God bless po. Bukas po talakayin naman natin ang requirements ng isang mag-asawa. Then sa susunod, requirements ng OFW, requirements ng businessman. So yun, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!